Kung minsan, may mga lugar sa Pilipinas na hindi nakikita sa mapa, mga baryong walang malinaw na kalsada papunta, at tanging mga nakakaalam lang ng sikreto ang nakakapasok. Isa sa mga baryong iyon ay ang San Roque, isang maliit at tila payapang pamayanan sa liblib na bahagi ng probinsya ng Leyte. Sa unang tingin, para itong ordinaryong baryo, may maliliit na kubo na yari sa kawayan, mga matandang bahay na gawa sa kahoy at pawid, at mga taniman ng palay na nakapaligid dito. Pero ayon sa mga matatanda sa Karatig Baryo, hindi dapat basta-basta pumapasok sa San Roque, lalo na kung papalapit na ang dilim. Ayon sa kwento, may kakaibang katahimikan sa lugar. Hindi lang basta katahimikan na dala ng malayong lokasyon, kundi katahimikang tila nilulunok ang bawat tunog. Walang ingay ng kuliglig, walang huni ng ibon, at sa gabi wala ni isang aso ang tumatahol. Para bang lahat ng hayop ay natututo na ring manahimik o baka takot silang magsalita. Isang gabi, bago magsimula ang kwento, may matandang babae sa Karatig Baryo na nagbigay babala sa isang dayo, huwag kang magpapalipas ng gabi sa San Roque. Kapag naramdaman mong malamig ang hangin kahit walang ulan, magdasal ka na. Ibig sabihin, nandyan na sila. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy niyang isila, pero sapat na iyon para magdulot ng takot sa kahit na sinong makakarinig. Ang daan papuntang San Roque mula sa bayan, aabutin ng halos 2 oras ang paglalakad papunta sa baryo. Wala itong sementadong kalsada, tanging maputik at masukal na daanan sa gitna ng kagubatan. Sa magkabilang gilid ng daan ay puro matatandang puno ng akasya at balete, ang iba ay napakalaki na parang may sariling anino kahit tirik na tirik ang araw. Ayon sa mga kwento ng matatanda, dati raw ay mas marami pang bahay sa San Roque. Ngunit isang gabi, ilang dekada na ang nakalilipas, naglaho ang kalahati ng mga residente. Walang nakakita kung paano, pero kinabukasan, tanging mga bakas ng dugo at mga sirang kasangkapan ang naiwan. Simula noon, bihira na ang lumilipat o bumibisita sa baryo. Ang pakiramdam paglapit sa baryo sa sandaling marating mo ang huling liko ng kagubatan, mararamdaman mong nag-iba ang hangin. Ang simoy ay malamig at mabigat, para bang may nagmamasid sa iyo mula sa di kalayuan. Kahit araw, parang laging may mga matang sumusunod sa bawat hakbang mo. Pagdating mo sa mismong baryo, mapapansin mong kakaiba ang mga tao. Tahimik silang lahat, halos walang ngiti. Kapag may dumadaan na bisita, tinititigan nila ito mula ulo hanggang paa, ngunit bihirang magpakita ng emosyon. Ang ilan sa kanila ay may mapupungay na mata at tila namumutla kahit tirik ang araw. Ang pinakapansin-pansin sa lahat ay ang kawalan ng tunog mula sa paligid. Wala kang maririnig na kaluskos ng hangin sa mga dahon o ingay ng mga bata. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mabagal na pagtibok ng puso mo, at iyon ang magpapaalala sa iyo na buhay ka pa. Ang alamat ng San Roque ayon sa isang matandang kwento na itinatago ng mga residente, matagal ng pugad ng mga nilalang ng dilim ang baryo. Hindi basta-basta sila pumapatay, pinipili nila ang kanilang biktima. Madalas ay mga dayo o kaya ay mga residente na nakikitang tumatakas. Tuwing kabilugan ng buwan, nagiging mas aktibo ang mga nilalang na ito. Sa mga gabing iyon, mahigpit na ipinagbabawal sa mga taga-baryo ang lumabas ng bahay. Sinisindihan nila ang mga lampara na mailangis at naglalagay ng bawang sa bintana, hindi dahil sa alamat lang, kundi dahil sa takot na baka totoo nga ang lahat ng iyon. May isang kwento ng isang batang lalaki na lumabas noong kabilugan ng buwan para maglaro sa ilalim ng liwanag. Kinabukasan, natagpuan siya sa gilid ng ilog, wala ng buhay, at tila tuyo ang katawan, para bang naubusan ng dugo. Simula noon, walang bata ang lumalabas kapag maliwanag ang buwan. Isang babala para sa mga bagong dating kapag may bagong tao sa baryo. Laging may lumalapit na matanda para magbigay ng payo. Kung may marinig kang kumakatok sa bintana mo sa hating gabi, huwag kang titingin. Kapag may narinig kang tumatawag sa pangalan mo mula sa dilim, magdasal ka at huwag kang sasagot. Sa una, iisipin mong isa lamang itong biro ng mga lokal para takutin ka. Ngunit kapag ikaw na mismo ang makarinig ng mga yabag sa labas, kahit wala namang tao, doon mo mararamdaman ang bigat ng kanilang babala. Ang simula ng lahat ang ating kwento ay magsisimula sa isang guro mula sa bayan na inatasang magturo sa San Roque. Sa pagdating niya, dala niya ang pangarap na magbahagi ng kaalaman sa mga batang mahihirap sa baryo. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng mga ngiting pilit at katahimikan ng paligid ay may matinding sikreto, isang lihim na maglalagay sa kanyang buhay sa bingit ng panganib.
At sa unang gabi niya sa baryo, doon magsisimula ang unti-unting pagbukas ng pinto, patungo sa mundo ng mga nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Sa bayan ng Tolosa, Leyte, kilala si Maestro Ricardo bilang isang masigasig na guro. Lumaki siya sa lungsod, ngunit pinili niyang maglingkod sa mga liblib na lugar upang makatulong sa mga batang hirap makapag-aral. Kaya nang inalok siya ng DepEd na magturo sa baryo ng San Roque, hindi siya nagdalawang isip. Magandang oportunidad ito, ayon sa kanya. Isang bagong simula. Isang hamon. Hindi niya alam na ang hamon na iyon ay hindi lang tungkol sa pagtuturo, kundi tungkol sa pag-igtad sa kamatayan. Ang biyahe papunta sa San Roque, maaga siyang umalis mula bayan sakay ng habal-habal na minamaneho ni Mang Delfin, isa sa ilang driver na pumapayag maghatid doon. Sa simula, maaliwalas ang biyahe, daan sa gilid ng mga palayan, huni ng mga ibon at simoy ng sariwang hangin. Pero habang lumalayo sila, napapalitan ng kapal ng gubat ang tanawin. Lumulubog ang araw, at ang kalsada ay unti-unting nagiging makipot, mabato at putikan. Maestro, sabi ni Mang Delfin habang hindi inaalis ang tingin sa daan, kapag nakarating tayo sa San Roque, huwag kang maglalakad mag-isa paggabi. Kahit may marinig kang tao, huwag kang lalapit. Tumango lang si Ricardo. Sanay na siya sa mga babala ng matatanda sa probinsya, mga pamahiin, kwento ng multo at alamat. Ngunit sa boses ni Mang Delfin, ramdam niya na hindi ito basta kwento lang. Unang sulyap sa baryo pagdating nila sa San Roque, sinalubong sila ng tila makapal na ulap o hamog na nakabalot sa buong baryo, kahit hindi pa gabi. Ang mga bahay ay magkakalayo, yari sa kahoy at pawid, at may mga bakod na gawa sa kawayan. Walang bata na naglalaro sa kalsada. Walang tumatahol na aso. Sa gitna ng baryo, naroon ang maliit na paaralan na may 2 silid-aralan lang. Dito siya inilagay upang magturo. Lumapit ang punong guro, si Maam Loring, isang payat na babae na may mapuputi ng buhok at matatalim na mata. Maestro Ricardo, dito ka titira sa lumang silid sa likod ng paaralan. Malapit lang ito sa mga estudyante mo. May ngiting pilit si Maam Loring. Sa likod ng kanyang mga mata, may nakatagong kaba o baka takot na hindi maitago. Pagkilala sa mga residente kinahapunan, ipinakilala siya ni Maam Loring sa ilan sa mga magulang ng bata. Lahat sila ay mababait, ngunit kakaiba ang kanilang kilos. Parang laging nagmamasid, laging nakikiramdam. May ilan na hindi siya tinititigan sa mata kapag kinakausap. May isang matandang babae na lumapit at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Maestro, kapag may narinig kang kumakatok sa bintana mo mamayang gabi, huwag kang titingin. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi na nagtanong si Ricardo. Ayaw niyang magmukhang bastos. Pero sa loob-loob niya, napapangiti siya. Isa na naman itong alamat na gustong takutin ang bagong dating. Ang unang gabi lumalim ang gabi at ang katahimikan ay halos sumisigaw sa kanyang tenga. Wala siyang marinig kundi ang mahina niyang paghinga at tiktak ng maliit na orasan sa mesa. Bago matulog, kinuha niya ang maliit na lampara at inilagay sa tabi ng bintana. Binuksan niya ang notebook at sinimulan niyang magplano ng lesson para sa klase kinabukasan. Ngunit bandang 11:00, nagsimulang humangin ng malamig. Sa unang bugso ng hangin, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa gulugod. Pagkatapos may kumalusko sa labas. Ang kakatok na hindi dapat buksan 3 beses. Mahina ngunit malinaw. Tok tok tok. Napatingin siya sa bintana. Wala siyang makita sa labas, madilim, maliban sa kaunting liwanag ng lampara. Inisip niyang baka hangin lang iyon na tumama sa kahoy. Pero ilang segundo lang, muli itong naulit. Tok tok tok. Naalala niya bigla ang sinabi ng matandang babae. Huwag kang titingin. Pero natural sa tao ang pagiging mausisa. Dahan-dahan siyang tumayo, humakbang papalapit, at marahang idinungaw ang mata sa pagitan ng siwang ng kurtina. Sa liwanag ng lampara, may nakita siyang kamay, payat, maitim, mahahaba ang kuko, at parang walang dugo. Nakadikit ito sa salamin ng bintana. Ang boses mula sa dilim kasabay ng kamay, may narinig siyang mahinang boses. Maestro, pagbuksan mo ako malamig sa labas. Ang boses ay tila babae, ngunit may kakaibang himig, mababa, garalgal, at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam kung anong lakas ang pumipigil sa kanya, pero mabilis niyang isinara ang kurtina,
umatras, at pinatay ang lampara. Sa dilim, narinig niya ang mabagal na pagkaluskos papalayo. At sa huling sandali bago siya tuluyang makatulog, narinig niya ang tunog ng mga kuko na kumayod sa dingding, mahaba, mabagal, at nakakapangilabot. Hindi pa niya alam, pero iyon ang unang gabi ng isang bangungot na tatagal ng mas mahaba kaysa sa inakala niya. At sa mga susunod na araw, unti-unti na niyang matutuklasan na ang baryo ng San Roque ay hindi basta tahimik, ito ay baryo ng mga nagugutom. Kinabukasan, sinubukan ni Maestro Ricardo na iwaksi sa isip ang nangyari kagabi. Inisip niyang baka bunga lang iyon ng pagod at imahinasyon. Pero kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi niya makalimutan ang kamay na may mahabang kuko at ang boses mula sa dilim. Sa klase, nagkunwari siyang normal ang lahat. 15 estudyante lang ang pumasok, karamihan ay payat at may mapuputlang balat. Habang nagtuturo siya, mapapansin niyang may ilang bata na parang inaantok at hindi makatingin ng diretsyo. Lalo niyang ikinagulat ng may isang batang babae na bigla na lang natulala habang nakatingin sa bintana. "May nakita ka ba, Liza?" tanong niya. "Wala po," sagot ng bata, pero bakas ang takot sa mga mata nito. Unang pagkawala pagsapit ng hapon, habang pauwi na ang mga bata, may isang batang lalaki na hindi sumipot para sunduin ng kanyang magulang. Naghintay si Ricardo, pero hindi ito dumating. Nang magtanong siya sa ibang bata, iisa ang sagot, "Maestro, baka kinuha na ng mga taga-dilim." Kinagabihan, kumalat ang balita na nakita raw ng isang magsasaka ang mga bakas ng paa ng bata papunta sa kagubatan, ngunit hindi na bumalik. Sa gilid ng mga bakas, may nakitang mga marka ng parang kuko na malalim ang pagkakabaon sa lupa. Sunod-sunod na kababalaghan sa mga sumunod na araw, nagsimula ang serye ng kakaibang pangyayari. May alagang baboy ang isang pamilya na natagpuang wala ng laman ang tiyan at tuyo ang dugo. Isang matandang lalaki ang nakita sa tabi ng ilog, nanginginig at hindi makapagsalita, pero may kagat sa liig na parang ginawa ng hayop. Sa gabi, may mga nakakakita ng pulang mata na gumagalaw sa dilim, minsan sa bubungan, minsan sa gilid ng mga bintana. Si Ricardo mismo, 2 beses niyang narinig ang mga yabag sa labas ng kanyang silid, mabagal at mabigat, para bang may naglalakad ng walang sapatos. Minsan, may naririnig din siyang malalim na paghinga sa mismong tabi ng kanyang pinto. Pagkikita kay Mang Tomas isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa bahay ng isang magulang ng estudyante, nakasalubong niya si Mang Tomas, isang matandang mangingisda na halos hindi na lumalabas ng bahay. "Maestro," mahina nitong sabi, "may dapat kang malaman. Ang mga nangyayari rito, matagal ng parte ng baryo." Sa ilalim ng ilaw ng lampara, ikinwento ni Mang Tomas na may ilang pamilya sa San Roque na mailahing aswang. Hindi lahat, pero sapat para kontrolin ang baryo sa takot. Kapag kabilugan ng buwan, nagiging mas malakas at mas marahas sila. Pinipili nila ang biktima, madalas mga bata o mga dayo, para hindi magdulot ng kaguluhan sa loob ng komunidad. Kung natatandaan mo yung kamay na nakita mo kagabi, dagdag pa ni Mang Tomas, hindi iyon guni-guni. Isa iyon sa kanila. At kung tumagal ka pa rito, baka ikaw na ang susunod. Ikalawang pagkawala ilang araw matapos ang babala ni Mang Tomas, isa na namang bata ang nawala, si Liza, ang batang natulala sa klase. Ayon sa kapitbahay nito, huli siyang nakitang nakaupo sa harap ng kanilang bahay habang kumakain ng tinapay. May babaeng lumapit at kinausap siya. Ilang minuto lang, nawala silang pareho. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ang tsinelas ni Liza sa gilid ng kagubatan, may bahid ng dugo. Mula roon, wala nang ibang bakas. Ang baryo ay lalo pang nanahimik. Wala nang batang pinapayagang lumabas. Ngunit sa halip na maghanap ng biktima, tila tinatanggap ng mga tao na iyon ay bahagi na ng kanilang buhay. Ang pagsaksi sa dilim isang gabi, hindi mapakali si Ricardo. Habang nakahiga, narinig niya ang mababang ungol mula sa labas. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kortina at doon niya nakita. Sa liwanag ng buwan, 4 na nilalang ang nakayuko sa isang bagay sa lupa. Sa unay inisip niyang mga aso, pero nang tumayo ang isa sa kanila, nakita niya ang mahahabang kuko, pulang mata at bibig na may nakalawit na laman. Ang mukha nito ay maihalong anyong tao at hayop. Nang makita nitong may nanonood, tumigil ito at ngumiti, isang ngiting nagpakita ng mahahabang ngipin. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanyang bintana. Agad niyang isinara ang kortina at umatras, pinipilit huwag gumawa ng ingay.
Mula sa labas, narinig niya ang boses na pamilyar, "Maestro, ikaw na lang ang kulang." Ang umagang mailihim kinabukasan, tila walang nakakaalam o walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Ang mga residente ay abala sa kanilang gawain, para bang walang kakatwa na naganap kagabi. Pero sa mga mata nila, may isang mensahe na malinaw, alam nila. Pero pinili nilang manahimik. At sa isip ni Ricardo, nagsimulang mabuo ang isang nakakatakot na tanong, kung halos lahat ng tao rito ay tahimik lang sa nangyayaring pagpatay. Ilan sa kanila ang tao pa, at ilan na ang nagbago? Hindi na mapakali si Maestro Ricardo. Sa mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang pagkawala ng mga bata at hayop. At sa bawat gabi, tila mas lumalapit sa kanya ang dilim, hindi lang pisikal, kundi sa mismong paligid ng kanyang buhay sa San Roque. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin niya na mas kakaunti na ang pumapasok sa klase. Kapag tinatanong niya kung nasaan ang mga estudyante, ang sagot lang ng mga magulang ay, "Nasa bahay lang, maestro. Bawal silang lumabas ngayon." Pero sa mga mata nila, mababasa mo ang isang bagay na hindi nila binabanggit, takot na maihalong pagsang-ayon. Paglapit ni Maam Loring isang hapon, habang nagliligpit na si Ricardo ng gamit sa paaralan, lumapit si Maam Loring, ang punong guro. Hindi gaya ng dati, ngayon ay mahigpit ang kapit niya sa balikat ni Ricardo, at tila nanginginig ang kamay. "Maestro, may dapat kang malaman bago ka pa magtanong ng sobra." Inimbitahan siya nito sa kanyang bahay, isang lumang istruktura na gawa sa matibay na kahoy at may mga palamuting relihiyoso sa dingding. Pagsara ng pinto, agad nitong isinara ang lahat ng bintana at pinto, saka nag-upo sa tapat ni Ricardo. Ang lihim ng San Roque ayon kay Maam Loring, dekada na ang nakalipas mula nang maging pugad din ng mga aswang ang baryo. Nagsimula raw ito ng isang pamilya mula sa malayong probinsya ang lumipat dito dala ang kakaibang sakit, sakit na nagpapalakas tuwing gabi, at nagdudulot ng matinding pagkagutom sa laman ng tao. Sa una, patago silang kumikilos. Pero nang mas dumami ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pagpapamana ng sumpa, unti-unti nilang nakontrol ang baryo. Hindi lahat ay aswang, ngunit karamihan sa mga natitirang residente ay kamag-anak, kakampi o takot lumaban. Kaya walang investigasyon, maestro, bulong ni Maam Loring. Dahil sa tuwing may nawawala, ang mga nakakita ay natatakot magsalita. Kung sino man ang magtangkang lumaban sila ang susunod na nawawala. Ang pamilyang pinuno sa baryo, may isa lang na malinaw na leader, si Don Sergio, isang matandang mayaman na halos hindi lumalabas ng kanyang malaking bahay sa dulo ng kalsada. Ayon sa alamat, siya ang kauna-unahang kiganapin na aswang sa San Roque, at siya rin ang nagpaplano ng bawat pag-atake tuwing kabilugan ng buwan. Hindi raw basta kumakain si Don Sergio. Pumipili siya ng biktima na mait malakas na dugo, kadalasan ay mga bata o kabataang malusog. Kapag siya ang kumagat, siguradong mamamatay ang biktima at mawawala ang katawan bago mag-umaga. Ang alok ni Maam Loring matapos ang kanyang salaysay, tumingin si Maam Loring sa kanya ng diretsyo. "Maestro, kung gusto mong mabuhay, umalis ka na bago magkabilugan ng buwan. Pero kung gusto mong tumulong sa mga natitira pang bata, kailangan mong magtiwala sa akin." Binigyan siya nito ng maliit na supot na mailamang bawang, asin, at langis ng niyog, mga bagay na ayon sa kanya ay nakakapigil sa mga aswang na makalapit. Pagsilip sa katotohanan, ngunit sa halip na umalis, napagpasyahan ni Ricardo na alamin pa ang totoo. Kinagabihan, dinala niya ang lampara at sumunod sa isang kakaibang ingay mula sa kagubatan. Mahina, mabagal, ngunit malinaw na may mga yabag at mga tinig na parang nagdadasal. Sa gitna ng kakahuyan, nakita niya ang isang bilog ng mga tao na nakatalikod. May hawak silang kung ano na kumikislap sa liwanag ng buwan, at sa gitna, nakahandusay ang katawan ng batang si Liza. Ritual ng gabi, dahan-dahang itinataas ng isa sa kanila ang ulo ng bata, at may nilalang na yumuko para sumipsip ng dugo mula sa liig nito. Ang nilalang ay may balat na kulay abo, pulang mata, at bibig na puno ng mahahabang ngipin. Ang iba sa paligid ay nakatingala sa buwan, tila sumasamba. Nang maglakad palapit ang isa sa kanila sa kanyang direksyon, napaatras si Ricardo at napahakbang sa tuyong sanga. Crack! Agad na napalingon ang lahat. Sa mga mata nilang kumikislap sa dilim, malinaw na nakita niya, hindi na sila tao. Pagtakas-takbo si Ricardo pabalik sa baryo, halos mabaliw sa kaba. Naririnig niya ang mabilis na yabag na sumusunod sa kanya, at ang mababang ungol na palapit ng palapit.
Sa huling sandali bago siya mahuli, tumalon siya sa loob ng bakuran ni Maam Loring at isinara ang pintuan. Ano nang nakita mo? Hingal na tanong nito. Lahat ng ayaw kong makita, sagot ni Ricardo habang nanginginig. Ang desisyon ngayon, malinaw na sa kanya, hindi ito basta baryo na tahimik at kakaiba. Ito ay lugar na pinamumugaran ng kasamaan na nakabalot sa katahimikan. At sa darating na kabilugan ng buwan, sigurado siya, mas marami pang mawawala. At sa kanyang isip, nagsimula na ang plano, kung hindi siya aalis, may paraan pa para labanan sila. Matapos ang gabing iyon, hindi na nakatulog si Maestro Ricardo. Sa bawat pagdikit ng dilim sa labas ng bintana, naiisip niya ang mga pulang mata na nakatitig sa kanya sa kagubatan at ang katawan ng batang si Liza na wala ng buhay. Hindi siya maaaring magpanggap na wala siyang nakita. Alam niya na kung mananatili siya sa baryo, isa lang sa dalawang bagay ang mangyayari, mamamatay siya o magiging isa sa kanila. Pagpaplano ng pag-alis kinabukasan, maagang pumasok si Ricardo sa paaralan, ngunit hindi para magturo, kundi para pag-isipan kung paano makakaalis ng hindi napapansin. Alam niyang hindi siya pwedeng dumaan sa karaniwang daan dahil tiyak na may nagmamasid sa kanya. Lumapit siya kay Maam Loring at mahina itong kinausap, kailangan kong umalis, Maam. Hindi ko na kaya. Maestro, delikado ang gagawin mo. Hindi ka makakalayo ng hindi nila alam. Binigyan siya nito ng lumang mapa ng baryo at kagubatan, may markang X sa 100 palabas na hindi alam ng karamihan. Ito raw ay isang lumang ruta ng mga magsasaka papunta sa bayan, ngunit matagal nang iniiwasan dahil maraming nawawala roon. Ang lihim na kakampi sa hapon ding iyon, lumapit sa kanya si Mang Tomas, ang matandang mangingisda na minsan nang nagbabala sa kanya. Kung gusto mong mabuhay, maestro, kailangan mo ng tulong. May mga tao sa bayan na sanay pumatay ng mga aswang. Hindi sila natatakot. Ikinwento ni Mang Tomas ang tungkol sa isang pangkat ng mga mangangaso ng gabi mula sa Karatigbayan. May dala silang mga sibat na yari sa kawayan na pinatigas sa apoy, langis na hinaluan ng bawang, at mga krus na yari sa bakal. Kung makakarating ka sa kanila bago ang kabilugan ng buwan, may pag-asa ka. Pero kung mahuli ka, wala. Ang pagtakas sa gabi, nagpasya si Ricardo na gagawin ang pagtakas kinagabihan. Bitbit ang maliit na bag na mailaman lang na kaunting pagkain, lampara, at ang supot na may bawang at langis mula kay Maam Loring, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Tahimik ang baryo, mas tahimik pa kaysa karaniwan. Ang tanging ingay ay ang mahinang ugong ng hangin at ang pagaspas ng pawid sa bubungan. Pero habang papalayo siya, nararamdaman niya na may mga matang sumusunod sa bawat hakbang niya. Sa gitna ng kagubatan, pagsapit niya sa kagubatan, mas naging mabigat ang hangin. Ang mga puno ay tila nagsasara ng daan, at bawat kaluskos ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Maya-maya, may narinig siyang mababang ungol. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong gumalaw, mabilis, parang naglalaro sa pagitan ng mga puno. Itinaas niya ang bote ng langis na may bawang at binuhusan ang paligid ng kaunti. Ilang segundo lang, tumigil ang ingay. Pero alam niyang hindi iyon tanda ng kaligtasan, kundi ng mas matinding panganib. Ang pag-atake, biglang lumitaw mula sa dilim ang isang nilalang, payat, mahaba ang mga kuko, at may ngiting puno ng matutulis na ngipin. Tumalon ito papunta sa kanya, ngunit agad niyang iniharang ang lampara at itinapon ang natitirang langis sa mukha nito. Sumigaw ang nilalang, at sa halip na dugo, usok ang lumabas mula sa balat nito. Tumakbo si Ricardo habang naririnig ang galit na sigaw nito, at mas marami pang yabag ang sumunod mula sa likuran. Pag-abot sa ligtas na daan, pagod na siya nang marating ang bahagi ng kagubatan kung saan naghihintay si Mang Tomas kasama ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Pareho silang may dalang sibat at may nakasabit na palaspas sa lig. Mabilis, maestro, sigaw ni Mang Tomas. Bago sila makarating, sabay-sabay silang tumakbo palabas ng kagubatan, at sa di kalayuan, nakita niya ang kalsadang patungo sa bayan. Sa wakas, nakalayo siya sa baryo, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Pagdating sa bayan, pagsapit nila sa bayan, agad siyang dinala ng dalawang mga ngaso sa kanilang pinuno, isang matandang lalaking tinatawag na Kaisko. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, tumango ito. Kung totoo ang nakita mo, maestro, hindi na tayo pwedeng maghintay. Sa susunod na kabilugan ng buwan, pupunta tayo sa San Roque. Hindi lang para iligtas ang mga natitira, kundi para tapusin na ang lahi ng mga aswang doon. Sa wakas, may kakampi na siya.
Pero sa kanyang puso, alam niyang babalik siya sa baryo, hindi bilang guro, kundi bilang isang taong handang makipaglaban hanggang sa huling hininga. Pagkatapos ng unang gabi sa bayan, hindi pinatulog si Maestro Ricardo ng kaba at pag-aalala. Alam niyang kahit nakalayo na siya, bawat oras na lumilipas ay may posibleng bagong biktima sa San Roque. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong, may oras pa ba para iligtas ang mga natitira? Ang pulong ng mga mangangaso kinabukasan, nagtipon ang grupo ng mga mangangaso sa isang lumang bodega na ginagamit nilang taguan at imbakan ng armas. Naroon sina Mang Tomas, Kaisko, at 7 lalaking pawang matitikas at may bakas ng maraming laban sa kanilang katawan, mga peklat, kagat, at galos na tanda ng pakikipagsagupa sa mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng mesa, inilatag ni Kaisko ang lumang mapa ng San Roque. Tinukoy niya ang mga kalyeng patungo sa gitna ng baryo, ang mga bahay na pinaghihinala ang pugad ng mga aswang, at higit sa lahat, ang malaking bahay ni Don Sergio. Kung gusto nating tapusin ito, si Don Sergio ang una nating tatargetin, wika ni Kaisko. Kapag nawala ang pinuno, mawawala ng lakas ang iba. Pero hindi ibig sabihin ay hindi sila lalaban. Mga armas at proteksyon dinala ni Kaisko ang grupo sa likurang bahagi ng bodega, kung saan nakahanda na ang mga armas, matutulis na sibat na pinatigas sa apoy at binabad sa langis ng niyog na hinaluan ng bawang. Bakal na itak na may ukit ng mga dasal at krus sa talim. Bote ng langis at asin para gawing pansaboy laban sa aswang. Palaspas at anting-anting na ayon kay Mang Tomas ay nakakatulong para hindi sila matuntun agad. Bawat isa ay binigyan ng 2 sibat, isang itak, at maliit na bag na puno ng bawang at asin. Si Ricardo, kahit guro lang, ay tinuruan kung paano itusok ng mabilis ang sibat sa pagitan ng tadyang, diretso sa puso, para agad mamatay ang nilalang. Ang espesyal na gamit para kay Don Sergio sa gilid ng mesa, inilabas ni Kaisko ang isang maitim na bote. Sa loob nito ay tila malapot na likido na may kakaibang amoy. Ito ang pulang langis, paliwanag niya. Ginawa mula sa pinaghalong dugo ng paniki at halamang matagal nang ginagamit laban sa masamang espiritu. Kapag ito ang pinahid sa sugat ng pinuno, susunogin nito ang laman niya mula sa loob. Isang sibat ang inihanda para dito, at itinakda nilang si Ricardo mismo ang gagamit nito. Ikaw ang nakakakilala sa galaw nila. Ikaw ang magdadala ng sibat na ito, utos ni Kaisko. Pagsasanay sa gubat bago pa ang gabi, nagsagawa ng mabilis na pagsasanay sa gilid ng kagubatan. Tinuruan si Ricardo kung paano iwasan ang mabilis na galaw ng aswang, paano umiwas sa mga kuko at kagat, at higit sa lahat, kung paano huwag magpadala sa takot. Ngunit kahit anong tapang ang ipakita niya, hindi niya maiwasang kabahan sa tuwing naiisip niya ang mga pulang mata at mabahong hininga ng mga nilalang na iyon. Ang babala ni Mang Tomas sa gitna ng pahinga, lumapit si Mang Tomas sa kanya. Maestro, huwag mong kalilimutan hindi lahat ng makikita mong tao ay tao pa. Kapag nakita mong may pulang mata o hindi nasasaktan sa apoy, huwag kang magdalawang isip. Pumatay ka bago kanila maunahan. Tumango lang si Ricardo, pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kakayanin niyang pumatay ng taong minsan ay kapitbahay o estudyante niya. Huling gabi bago ang laban pagbalik nila sa bayan, naghanda sila ng huling hapunan bago ang paglalakbay kinabukasan. Tahimik ang lahat at tanging tunog ng hangin at mga kuliglig ang maririnig. Para bang alam ng kalikasan na may malaking mangyayari. Habang kumakain, dumating ang isang batang lalaki mula sa San Roque, pawisan at hingal na hingal. Si Lolo kinuha na nila, halos umiiyak nitong sabi. At may balak sila sa mga natitirang bata bukas ng gabi. Agad na nagkatinginan ang grupo. Alam nilang hindi na sila pwedeng maghintay hanggang kabilugan ng buwan. Kailangang maglakad sila patungo sa baryo sa mismong gabi na iyon. Pag-alis patungo sa baryo bago maghating gabi, bitbit ang armas at tapang na tinipon mula sa galit at awa, naglakad ang grupo papunta sa kagubatan. Sa unahan si Kaisko, dala ang lampara na may apoy na hindi basta namamatay sa hangin. Sa gitna si Ricardo, mahigpit na hawak ang sibat na may pulang langis. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Sa kanyang isip, malinaw ang layunin, tapusin si Don Sergio at ang kanyang mga kampon bago pa sila tuluyang lamunin ang buong San Roque. Sa dilim ng kagubatan, alam nilang hindi lang sila ang nagmamasid. At sa unang kaluskos na maririnig nila mula sa gilid ng daan, magsisimula na ang laban ng buhay laban sa kamatayan.
Paglapit sa San Roque, mahigit 1 oras silang naglakad sa ilalim ng makapal na dilim ng kagubatan. Walang buwan na nagbibigay liwanag, tanging lampara ni Kaisko at malamlam na bituin ang nagsilbing gabay. Habang papalapit sila sa San Roque, nagsimulang sumingaw ang kakaibang amoy, halo ng nabubulok na karne at sinunog na buhok. Malapit na tayo, bulong ni Mang Tomas, mahigpit ang hawak sa sibat. Sa di kalayuan, nakikita na nila ang mga silweta ng mga bahay. Tahimik. Walang aso, walang kuliglig, walang tao, tila baryo ng mga patay. Ang unang atake habang tumatawid sila sa makitid na tulay papasok ng baryo, mula sa ilalim ng tulay ay biglang tumalon ang 2 nilalang. Maputla, mahahaba ang mga kuko, at namumula ang mga mata sa gutom. Hindi nagdalawang isip si Kaisko, isang malakas na tusok ng sibat sa dibdib ng isa, habang si Mang Tomas ay tinaga sa liig ang isa pa. Sumirit ang itim at malapot na dugo, kasabay ng malalakas na hiyaw. Mabilis! Bago pa magdatingan ang iba, sigaw ni Kaisko. Paglusob sa sentro ng baryo, tumakbo sila papunta sa gitna ng baryo, kung saan naroon ang malaking bahay ni Don Sergio. Sa bawat kanto, may mga aswang na biglang sumusulpot mula sa dilim, ngunit mabilis silang napapatay gamit ang sibat at itak. May ilan ding bahay na nakita nilang may nakakulong na tao, marahil mga biktima na inihahanda para sa pagkain. Agad nilang binuksan at pinalaya ang ilan, ngunit pinayuhan ang mga ito na tumakbo papunta sa bayan. Harap-harap ang laban kay Don Sergio sa wakas, nasa harap na sila ng malaking bahay. Mula sa loob, lumabas si Don Sergio, mataas at malapad ang balikat, suot ang lumang barong na mansado ng dugo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula at ang ngiti ay puno ng matutulis na ngipin. Akala ko'y nakatakas ka na, maestro, malamig nitong sabi. Ngayon, bumalik ka padala ang mga kaibigan mong handang mamatay. Walang sinayang na oras si Kaisko, sumugod siya, ngunit mabilis na nailagan ni Don Sergio. Sa isang iglap, tinamaan si Kaisko sa dibdib at tumilapon sa lupa. Ang misyon ni Ricardo sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Ricardo ang utos, siya ang maihawak ng sibat na may pulang langis. Habang nakikipaglaban ang iba, dahan-dahan siyang umikot sa gilid, naghanap ng tamang pagkakataon. Isang aswang ang sumugod sa kanya, ngunit tinaga niya ito sa leg. Sa likod ng nilalang na iyon, nakita niya si Don Sergio na abala kay Mang Tomas. Ito na ang pagkakataon. Ang pagtusok mabilis na lumapit si Ricardo mula sa gilid at buong lakas na itinarak ang sibat sa pagitan ng tadyang ni Don Sergio. Isang malakas na sigaw ng galit at sakit ang bumulwak mula dito, habang nagsimulang lumabas ang usok mula sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay unti-unting nangitim at nagbitak, na para bang sinusunog mula sa loob. Hindi ka magwawagi, garalgal nitong sabi bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ang utos na sunugin ang baryo alam ng grupo na kahit napatay na si Don Sergio, marami pang aswang ang buhay at nagtatago sa mga bahay. Wala silang oras para isa-isang hanapin ang mga ito. Kaya't inutusan ni Kaisko, kahit sugatan, sunugin natin ang baryo. Lahat ng pugad, lahat ng bahay, walang maiiwan. Agad nilang sinindihan ang mga bahay gamit ang dala nilang langis. Mula sa isa hanggang sa susunod, kumalat ang apoy, at kasabay nito ang mga sigaw ng mga nilalang na tinutupok ng apoy. Pag-alis sa nasusunog na San Roque, habang lumalaki ang apoy at bumabagsak ang mga bubong, nagsimulang umurong ang grupo patungo sa labas ng baryo. Ang kalangitan ay namula sa liwanag ng apoy, at ang hangin ay puno ng abo at amoy ng nasusunog na laman. Bago tuluyang umalis, lumingon si Ricardo sa huling pagkakataon. Ang baryo na minsang naging tahanan niya ay ngayon isa ng impyerno sa lupa. Ang katahimikan pagkatapos ng laban pagsapit nila sa bayan, halos walang nagsalita. Lahat ay pagod, sugatan, at maihalong ginhawa at lungkot. Alam nilang maraming buhay ang nailigtas, pero marami rin ang nawala. At sa kabila ng tagumpay, may isang tanong na hindi maalis sa isip ni Ricardo. Talaga bang lahat ng aswang ay natapos sa gabing iyon o may ilan pang nakatakas? Pagbalik sa bayan, madaling araw na nang makarating sila sa bayan. Ang liwanag ng araw ay tila nakakapawi ng kaba, ngunit hindi nito nabubura ang bigat ng mga alaala ng kagabi. Ang bawat isa sa grupo ay may sugat, may ilan na may hiwa sa braso, galos sa mukha, at sugat na halos hindi na maghilom. Si Ricardo, bagamat walang malubhang pinsala, ay ramdam ang matinding pagod at bigat sa dibdib. Hindi dahil sa paglalakad o laban, kundi dahil sa bigat ng ginawa nilang pagpapasya,
ang sunugin ang buong baryo, kasama ang lahat ng naroon. Pagbabalita sa mga naiwan pagdating nila sa plaza, sinalubong sila ng mga taong buong gabi ay nagdasal at naghintay sa kanilang pagbabalik. Maraming umiiyak nang makita silang buhay, ngunit agad ding nagtanong ang ilan na saan na sina lolo. Paano ang mga kaanak namin sa San Roque? Hindi agad makapagsalita si Ricardo. Si Kaisko ang sumagot, wala na ang mga aswang. Pero wala na ring natira sa baryo. Tahimik ang lahat. Ang ilan ay napahagulgol. May mga batang yakap ang kanilang mga magulang, habang ang iba ay nakatingin lang sa lupa, hindi matanggap ang katotohanan. Pagbisita sa mga nailigtas ilang araw matapos ang laban, pinuntahan ni Ricardo ang mga nailigtas nilang bihag. May mga bata, kababaihan at ilang matatanda. Ngunit kapansin-pansin na may ilan sa kanila na tila kakaiba, malayo ang tingin, malamig ang balat at halos walang gana kumain ng normal na pagkain. Isang matandang babae ang bumulong kay Ricardo, hindi lahat ng nailigtas ay ligtas. Mga palatandaan ng panganib sa sumunod na gabi, may mga hayop sa bayan na biglang namatay, walang sugat pero parang naubos ang dugo. Ang ilan sa mga nailigtas na bihag ay biglang nawala at hindi na muling nakita. Nagsimulang magduda si Ricardo, marahil may mga aswang na nakahalo sa mga taong nailigtas nila. At kung totoo ito, posibleng nagsisimula na silang bumuo ng bagong pugad sa ibang lugar. Pag-uusap ni Ricardo at Mang Tomas isang gabi, habang nakaupo sa harap ng lumang bahay ni Mang Tomas, nagsalita ang matanda, "Maestro, alam mo na siguro, hindi nagtatapos ang laban sa pagsunog ng baryo. Hanggat may nakakatakas, hanggat may tumutulong sa kanila, babalik at babalik ang dilim." "Kaya ibig mong sabihin magsisimula lang ulit?" tanong ni Ricardo. Tumango si Mang Tomas. "At minsan, ang kalaban ay hindi mo na alam kung kaibigan o kaanak mo na." Isang balita mula sa malayo isang linggo pagkatapos ng insidente, may dumating na mensahero mula sa kabilang bayan. May balitang isang liblib na sitio sa Karatig probinsya, ang biglang nagkaroon ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng mga hayop at tao. Habang binabasa ni Ricardo ang sulat, napansin niyang halos pareho ang mga palatandaan sa nangyari sa San Roque. Ang pagpili ni Ricardo sa gabing iyon, hindi makatulog si Ricardo. Alam niyang maaari siyang bumalik sa pagiging guro at kalimutan ang lahat, o sundan ang mga palatandaan at magpatuloy sa laban. Ngunit kung pipiliin niya ang ikalawa, alam niyang wala nang balikan, ang buhay niya ay magiging walang katapusang pakikidigma laban sa mga nilalang ng dilim. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng desisyon. Pero naalala niya ang mga batang namatay, ang mga sigaw ng mga biktima, at ang amoy ng dugo sa gabi ng pagsalakay. Sa huli, tumayo siya, kinuha ang itak na ibinigay ni Mang Tomas, at bumulong sa sarili, hindi pa tapos ang laban. Huling eksena, hawak ang bag na puno ng bawang, langis, at isang maliit na mapa, lumakad si Ricardo palabas ng bayan sa unang liwanag ng araw. Sa likuran niya, naiwan ang katahimikan ng bayan, at sa malayo, sa dulo ng kagubatan, tila may pulang pares ng mata na tahimik na nagmamasid sa kanyang pag-alis. Dalawa.